Tumindig po tayo sa ating pong mga salita mapapakinggan. Isaiah chapter 9, 1-4. Isaiah 9, 1-4. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal na namimighati. Noong mga nakarang araw, nilagay niya sa kahihiyan ng lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagaganap sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo na ang pamatok ng kahirapan at ang mga bigatin sa kanilang balikan ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, Kabanata 4, talata 12 hanggang 13 sa ating pong gospel reading, Matthew 12, 4:12-23. At ganito po mga kapatid ang sinasabi, 12, nang mabalitaan ni Jesus na ipinalanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, tinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawang dalawang mangisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya ang magkakapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang Diyos ang magpala ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po aming Diyos, aming Ama. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa opportunity sa sandaling ito, Panginoon, na kami ay nagkatipon upang ang maging sentro o gitna ng aming gawain ay ang inyong mga salitang buhay. Kaya dakilang Diyos, patuloy niya kami puso-pusin ng pagpapala, karunungan, kaalaman, at katagumpayan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Welcome sa ating pong pagsamba sa huling linggo muli ng January. Amen. Nabilisan na ba ang lahat? Parang napakabilis ng ating pong taon na naman. Yan naman tayo, na. Parang kailan lang, bagong taon, ngayon na po ay linggo ng January, last Sunday. At ang ating pong January ay maraming ganap.
sa ating church. Kahapon po ay ginanap ang Bible Festival. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon sa mga testimonyo na ating maririnig sa ating pong nakaraang Bible Festival. Kaya nakahanda na ba yung lahat? January 25, ngayong araw na ito, ang ating pong theme ay From Shadows to Sunshine, Worship the Light that Changes Everything. From Shadows to Sunshine, Worship the Light that Changes Everything. Mula sa anino, tungo sa kaliwanagan, isang pagsamba sa liwanag na nagbabago ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, atin pong ito ang ating pansin dito po sa mga verses na ito. Worship from shadows to sunshine. No? Sino po yung mahilig mag picture dyan? Bakit? Kasi gusto natin yung mga basta kahit ang picture, wag lang against the light. No? When a picture, kailangan wag against the light. Kasi hindi maganda yun. Di ba? Kaya yung shadow, in this context, ay isang negative na sitwasyon. Amen? Mula daw po sa anino tungo sa kaliwanagan.